Shoutout nga pala kay Michael Romero, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo, kaibigan. Anthony Edwards hindi rin mananalo ng kampyonato. Magkapareho lang daw ang estilo kay James Harden. Nawawala kapag playoff. At Stephen Curry mawawala sa ilang laro ng Warriors laban sa Timberwolves. Pero may kasamang good news bago makabalik. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Si Anthony Edwards ay hindi nagpakitang gilas sa pagkatalo ng Minnesota Timberwolves sa Game 1 laban sa Golden State Warriors. Tinalo ng Timberwolves ang Los Angeles Lakers sa isang gentleman's sweep noong nakaraang linggo, samantalang ang Warriors ay kagagaling lang sa isang 7 larong serye laban sa Houston Rockets. Bukod pa rito, si Stephen Curry ay umalis sa laro sa ikalawang quarter dahil sa hamstring injury. Ibig sabihin ay may dalawang malinaw na dahilan ang home team para manalo. Ngunit hindi nagawa ni na Edwards at ng kanyang koponan ang kanilang trabaho sa target center, at karamihan ng sisi ay ibinabato ngayon sa kanilang superstar. Si Michael Wilbon ay ginamit si James Harden na halimbawa sa matinding paghusga kay Anthony Edwards. Nakapagtala si Edwards ng 23 puntos mula sa 22 shooting sa isang hindi epektibong performance sa Game 1 laban sa Warriors, na naging isa sa mga dahilan ng pagkatalo ng kanyang team. Lalo na kung hindi makakalaro si Curry sa susunod na mga laro, inaasahang pangungunahan ni Edwards ang Timberwolves patungo sa panalo sa serye. Gayunpaman, hindi lubos na kumbinsido si ESPN expert Michael Wilbon na kaya ito ni Edwards sa ngayon, at nagbigay siya ng isang kawili-wiling paghahambing kay James Harden na kilalang may mga pagkapalpak sa playoffs. Ang mga tunay na magagaling na manlalaro sa kahit anong sport, pero lalo na sa NBA, ang postseason ay kung kailan mo ginagawa ang bagay na nagpapagaling sa iyo paulit-ulit, paliwanag ni Wilbon. Kaya natin pinag-uusapan si Steph Curry, kaya ako nadismaya nang huminto si Steph kagabi. Dahil ang mga tunay na magagaling mula kalagitnaan ng Abril hanggang kalagitnaan ng Hunyo, doon nila pinapakita yun. At minsan nakikita natin si Ant-Man na ginagawa ito. Pero ang Minnesota Timberwolves ay may mga pagkakabigla. Buong taon, iniisip ko na may laro, tibay, karanasan mula noong isang taon, at kakayahan ang Timberwolves para hamunin ang Oklahoma City kung makakapag-focus sila. Pero matapos ang kagabi, mapapaisip ka. Ngayon, inaasahan kong manalo ang Minnesota ng 2 o 3 sunod na laro. Maaaring sila ang unang makakakuha ng 3 unang panalo. Ang tanong, makakabalik ba si Steph? At tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag oras na para si Anthony Edwards ay maging tunay na dakila sa huling bahagi ng serye. Ano ang nangyayari kay James Harden? Ganun kagaling si Harden, pero sa mga Game 5, 6 at 7, sa loob ng maraming taon, hindi niya na ibibigay. Si Ant ay nagsisimula pa lang, medyo nagawa niya ito noong isang taon. Pero ngayon, ano na? Maaring hindi patas ang paghahambing kay Anthony Edwards kay James Harden. Bagamat hindi tahasang sinabi ni Wilbon na kasing napakahirap ng playoffs kay Edwards tulad ng kay Harden, ang simpleng pagbanggit sa pangalan ng star ng Los Angeles Clippers ay tila hindi patas. Syempre, kailangan pang patunayan ni Edwards ang sarili sa playoffs ngayon at sa mga susunod upang maituring na all-time great gaya ni Curry, ngunit kahanga-hanga na ang ipinapakita niya sa ngayon. Kung titingnan ang nagawa ni Anthony Edwards at James Harden sa playoff averages, sa kabila ng ilang hindi magandang laro, ang guard ng Timberwolves ay may playoff average na 28 puntos bawat laro na may maayos na efficiency sa 33 playoff games niya sa ngayon. Kung ikukumpara si Harden na nakapagtala ng higit 30 puntos kada laro sa 3 magkasunod na regular season, ay bumababa ito sa 23 puntos kada laro sa buong playoff career niya. Pero kayo mga kaibigan, magiging pareho lang ba ang landas na dadaanan ni Anthony Edwards gaya ni James Harden? Steph Curry ay hindi pa makakalaro sa hindi bababa sa susunod na 3 laban ng Warriors sa NBA playoffs kontra sa Minnesota Timberwolves dahil sa grade 1 na injury sa kaliwang hamstring na nakuha niya noong Game 1 noong Miyerkules ng araw. Ngunit ang pag-aalala ay hindi nawawala kahit na siya'y makabalik kailanman iyon mangyari.
Si Mark Safran MD ng Stanford Medicine ay nakapanayam ng NBC Sports Bay Area tungkol sa posibilidad na muling masaktan ni Curry ang kanyang hamstring na siyang kauna-unahang muscle strain niya sa loob ng 16 na taon niyang karera sa NBA. Ang problema sa hamstring, partikular sa ngayon, ay may napakataas na posibilidad na mauulit, sabi ni Dr. Safran. Kaya ang katotohanang ito ang una niyang hamstring injury ay magandang senyales. Sana'y hindi na ito maulit. Pero kapag ang isang tao ay nagkaroon na ng dating hamstring injury, ang pinakamalaking pangamba ay maaari itong paulit-ulit na bumalik at patuloy na makaapekto sa kanila habang tumatagal ang kanilang karera. Ang problema ay hindi talaga tayo mahusay sa pagtukoy kung kailan ang tamang oras para makabalik ang isang tao nang walang panganib ng pag-ulit ng injury. Kaya ito talaga ang pangunahing issue. Maraming beses nararamdaman ng mga manlalaro na maayos na sila, pumapasa sa mga test, maganda ang kanilang galaw at lakas at babalik na sa laro, pero muling nasasaktan ang hamstring. Kaya ito ay isang masalimuot na issue. Kaya naman ang hamstring na isang napakahalagang kalamnan ay may mataas na rate ng pag-ulit ng pinsala, oras, rehabilitasyon at pagpapalakas ang mga susi. Pero kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng playoffs, kulang ka sa isang bahagi at ito ay ang oras. Noong Miyerkules ay ika-6 na laro ng Golden State sa loob ng 11 araw matapos ang kanilang first round playoff series laban sa Houston Rockets ay umabot sa Game 7 at ito rin ang ika-6 na sunod na laban kung saan may isang araw lamang na pahinga ang koponan bago ang susunod na laro. Ang magandang balita ay maaring makakuha si Curry ng mas mahabang pahinga dahil ang WNBA team na Golden State Valkyries na kasama ng Warriors sa Chase Center ay magbubukas ng kanilang season sa Sabado, Mayo 17, kaya ang Game 6 kung kakailanganin ay ililipat sa Lunes, Mayo 19. Magkakaroon ito ng 11 buong araw ng pahinga para kay Curry bago ang posibleng pagbabalik sa Game 6. May ilang manlalaro na sinusubukang bumalik agad kung maganda ang pakiramdam nila at may buong galaw at lakas, sabi ni Dr. Safran. Pero sa parehong oras, naglalaro ka ng may panganib na mas mabilis na bumalik ito at may mas mataas na tsansa sa muling pinsala o paglala. At tiyak, kapag nagkaroon ng paglala, kadalasang sa parehong lokasyon ito nangyayari, kaya ito ay nagiging mas mataas na grado ng injury at yan ang ayaw natin. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang grade 1 injuries, karaniwan itong may time frame na 1 linggo hanggang 10 araw. Tiyak, may ilang individual na nakakabalik agad at sumusubok bumalik kung maganda ang pakiramdam nila. Pero habang mas marami siyang oras na makapagpahinga at makapagpalakas, mas mabuti. Kung kailan siya magiging handa sa aspeto ng lakas at tolerance sa sakit, yan ang mas pabago-bago. Umasa ang Warriors sa kanilang matagal ng prinsipyo na strength in numbers upang makuha ang... Anong masasabi niyo mga kaibigan sa injury na nakuha ni Curry?